Halika, samahan niyo akong tuklasin ang isang mundong matagal nang nakatago. Isang mundo bago pa man tayo turuan tungkol sa mga anghel at santo, kung saan ang ating mga ninuno ay namumuhay kasama ng mga diyosa at mga espiritu. Subukan nating isipin, no? Para sa mga ninuno natin, ang mundo sa paligid nila ay buhay. Bawat puno, bawat ilog, bawat pagtama ng kidlat, may sariling espiritu yan. Ang kalikasan para sa kanila ay hindi lang isang magandang tanawin. Isa itong malaking komunidad ng mga nilalang na dapat igalang. At sa mundong puno ng espiritu, syempre may mga taong nagsisilbing tulay sa pagitan natin at nila. Dito na pumapasok ang mangkukulam. Pero, paano kung sabihin ko sa inyo na halos lahat ng alam natin tungkol sa kanila ay baka mali pala? Handa na ba kayo sa totoong kwento? At para maintindihan ang lahat ng to, kailangan nating magsimula sa isa sa pinakaimportante at masasabi nating kinatatakutang diyosa. Kilalanin natin si Aniton Tabu, ang pabago-bagong diyosa ng hangin at ulan. Isipin nyo, para sa isang lipunan na ang ikinabubuhay ay pagsasaka, si Aniton Tabu ang halos nagdidikta kung may pagkain ba sila sa mesa o wala. Ganon siya ka-powerful. Siya ang diyosa ng hangin at ulan. Pero tulad ng panahon, ang kapangyarihan niya ay may dalawang muka. At dito natin makikita kung gaano katalino ang mga ninuno natin. Ginamit nila ang personalidad ni Anitong Tabu para ipaliwanag ang kalikasan. Kapag masaya siya, may mahinang ambon, isang biyaya. Pero kapag galit siya, ayun, nagiging isang malakas na bagyo ang kanyang puot. Ito yung paraan nila para bigyan ng kahulugan ng mga bagay na hindi nila kontrolado. Sa huli, si Anitong Tabu ay isang napakalaking paalala na, "Uy, mga bisita lang tayo dito sa mundo." Itinuro niya ang aral ng pagpapakumbaba at ng malalim na respeto para sa kalikasan. So, kung merong kang diyosa na kayang magpadala ng bagyo pag nagalit, ang tanong, paano mo siya papakalmahin? Dito na ngayon papasok ang tunay na mangkukulam. Oras na para ibalik ang kaninang tunay na pagkakakilanlan. Sa panahon natin ngayon, pag narinig natin yung salitang mangkukulam, ito agad ang naiisip natin, di ba? Isang masamang tao, gumagamit ng itim na mahika, nananakit ng kapwa. Yan yung imaheng ipinamana sa atin. Pero, heto na yung malaking twist. Ang katotohanan, bago pa dumating ang mga mananakop, ang mangkukulam ay isang kagalang-galang na leader espiritual. Sila yung healer, sila yung pari, sila yung tulay natin papunta sa mundo ng mga anito. At alam nyo ba kung nasaan ang pinakamalakas na ebidensya? Nasa mismong salita. Ang kulam sa orihinal nitong kahulugan ay hindi sumpa. Ang ibig sabihin nito ay panalangin o sagradong ritual. Kaya ang isang mangkukulam ay literal na nangangahulugang isang taong nagdadarasal. Grabe yung pagkakaiba, no? So isipin nyo, sila pala yung mga leader ng komunidad. Sila yung mga albularyo, yung mga manggagamot. Sila yung mga diplomata na nakikipag-usap kay Aniton Tabu para pakalmahin siya. Sila, sa madaling salita, ay ang mga babaylan at katalunan na kilala natin. Okay, so naintindihan na natin ang diyosa at ang mangkukulam. Ngayon, i-zoom out natin ng kaunti. Dahil hindi sila basta-basta kumikilos, bahagi sila ng isang malaki at napaka-organisadong sistemang espiritual. Hindi ito basta-bastang paniniwala lang, may sistema. Nasa pinagatuktok si Bathala, ang Supreme Creator. Pero parang isang CEO, hindi mo siya direktang kinakausap. Dumadaan ka muna sa mga tagapamagitan. Yan ang mga anito. Tapos, dito sa ating mundo, kasama natin ang mga engkanto o taong lupa. At yung mga anito na yan, may kanya-kanya silang trabaho. Halimbawa, sila Kanbakod, para siyang security guard ng mga bakuran. Si Ama ni Cable, siya yung patron ng mga mangangaso at mangingisda. Bawat aspeto ng buhay nila, may espiritong gumagabay. At itong buong sistema ng paggalang sa mga espiritu, nag-iwan yan ng isang bakas na sigurado akong pamilyar sa ating lahat hanggang ngayon. Isang simpleng parirala pero napakalalim ng pinanggalingan. Ang pagsasabi natin ng tabi-tabi po ay hindi lang basta pamahihin. Ito yung direktang pamana ng sinaunang paniniwalang ito. Ito yung pagkilala at pagbibigay galang natin sa mga hindi nakikitang nilalang. Isang aral sa pagpapakumbaba. So iyon ang nakaraan. Ang tanong ngayon, paano ba nananatiling buhay ang mga sinaunang paniniwalang ito sa ating panahon?
Kasi ang totoo, hindi naman talaga sila tuluyang umalis. Ang mga espiritu at yusangang ito nabubuhay pa rin sa mga kwento ni Lola, sa ating mga sining at sa mga kaugaliang tulad nga ng tabi-tabi po. Nagbago lang siguro ang kaniyang pangalan at anyo, pero yung diwa nila andito pa rin. At ito na siguro ang pinakamahalagang pamana nila sa atin. Yung karunungan na dapat nating igalang ang kalikasan at yung pagpapakumbaba na tandaan na tayo ay isang maliit na bahagi lamang ng isang mas malaki at mahiwagang sanlibutan. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to, anong mga kwento tungkol sa mga anito o engkanto ang narinig nyo mula sa inyong mga lolo at lola? Dahil sa pag-alala at pagbabahagi ng mga kwentong yan, pinapanatili nating buhay ang isang napakayamang bahagi ng ating nakaraan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.